Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video guys, magta-topic lang tayo para sa unli breeding ano. So marami may nagtanong sa atin kung okay lang daw ba na sunod-sunod siyang magpa-anak sa breeder niya kasi sinabi nga nung isang subscriber nga natin na isa lang daw ang breeder niya at medyo marami daw siyang sinusuksok na singsing. Pwede daw ba na sunod-sunod na paanak yung gagawin daw niya sa kalapate ano. So i-open lang naman natin yung topic na to para sa mga tulad nga na kukunti yung breeder. Para sa akin okay lang naman kasi yung mag-only breeding ka ano or sunod-sunod yung paanak. So bibigyan ko nga kayo ng sample. May red masili tayo dito na pinahiram ng tropa nga natin. So shoutout kay paring Molo dyan, taga Inang Bayan nga, taga Gapan ano. So sa kanya talaga nagmula yung masili nga natin. So napakaraming achievement nga na nakuha na to sa kanya. So pakita ko lang sa inyo guys bago tayo magsimula or mag-start sa topic nga natin. So ito nga guys yung red masili nga natin. So kukunin na sa atin to ni paring Molo at na-breed na nga namin. So kung mapapansin nyo, ito pangatlong clutch na to. Pero kung mapapansin nyo yung mga pigeon healthy naman ano. So magaganda naman yung itsura. So ang technique nga lang natin pagka mag-aalni breeding, so pwede na nga yun dun nga sa nagtanong nga sa atin kay Sir J. Pwede naman na mag-only breeding, basta ang gagawin nyo lang, ang diskarte lang na ginagawa ko kasi pagka nag-only breeding ako, tinatambakan ko ng pagkain. Kung napapansin nyo, ayan, kompleto tayo sa pagkain, Enerton, crack corn, saka Agibis Flyer. So yun lang ang pinapakain ko sa mga breeder ko nga. Ang pakain ko dyan, umaga, tanghali, hapon, or pagka napansin ko na wala nang pagkain sa kakanan nga nila, so nagdadagdag pa ako. Kumbaga parang only foods din ang sa kanila ano. So ganun lang yung technique nga natin. Kung napapansin nyo, pangatlong clutch na to. So may pinabigay pa tayo na isang itlog. So iaawatin ko na nga sana yan. Kaso ang problema, sabi nga ng kumpare nga natin na nagpahiram, sabi ko sa kanya, isosoli ko na ka ako dahil sakto ka ako, pag sinoli ko sa'yo mangingitlog na. So ang ginawa nga ayaw, hindi pa kinuha. So sa loob-loob ko parang gusto pa niyang i-breed ko. Sabi ko kasi mangingitlog na, siguro 1 day to 2 days na nga lang mangingitlog na. So hindi niya nga kinuha. So ayun, nangitlog nga. Tapos eto, nasuksukan na ngayon natin ang young bird ng summer saka young bird ng north. So isang ibon, dalawang beses na young bird ng season ano. So ayan, kung mapapansin nyo yung mga breeder nga natin na to, kondisyon pa, bukod lang sa mapapansin nyo marumi, pero yung katawan nga nila, teka, kuha tayo. So magaganda yung katawan, ayan no. So nangayayat man, konting-konti lang. Ayan no, gaganda ng katawan. So nangayayat lang sila, konting-konti. So hindi katulad nung takal yung gagawin yung pagkain. Talagang malalaspag yung breeder nyo nga pagka ganun yung ginawa nyo, pagka tinakal-takal nyo. So kasi ako pagka nag-only breeding nga ako, pag sunod-sunod kunwari hanggang second clutch, third clutch, talagang ang pagkain natin pagka naman ng itlog na sila, ang technique kasi dyan, pagka ng itlog na yung babae, hiwalay na natin yung pigeon. So ganito lang diskarte ko no, pagka nag-only breeding ako, hihiwalay na natin yung pigeon. Pagka hiniwalay na natin yung pigeon, gagawin ngayon natin, halimbawa ng itlog na isang pares na to, tatanggalin natin yung pigeon, tapos takal na yung pagkain nila. So kung pang dalawang kalapati lang, pang dalawang kalapati, magatapon, once na mapisa, doon ako nagdadagdag. So ang iniisip ko kasi 4 na ibon na yan. So yung pigeon hindi lang pang-4 na, hindi lang pang dalawang pagka pigeon kasi hindi lang pang dalawang takal or pandalawang kalapate yung pagkain yan. So ang tuwid ko kasi sa isang pigeon, ang kinakain niya sa isang araw pang 3 hanggang 4 na kalapate ang lakas ng kain niya. Kaya bali ang tansya ko rito kunwari 4 na piraso sila, dito sa pigeon na to 6 na kalapate katumbas sa 2 pigeon na yan. Bali 8 kalapate pinakakain natin kada araw pagka nag-only breeding tayo. Kaya ang technique ko,
babad talaga yung pagkain. So hindi ko hinahayaan. Tulad niyan, paubos na, maglalagay ulit tayo. Pagka naubos ka agad nila mamaya, kaso kailangan tutok kasi kayo eh. Pagka nag-only breeding kayo, kailangan tutok. Hindi pwedeng pagpasok mo ng trabaho sa umaga, sa hapon mo nalalagyan. So hindi pwedeng ganun. Pagka nag-only breeding kayo, pagka ah, bago kayo pumasok, kailangan may maglalagay ng tanghali or bago mananghali, merienda sa hapon, tapos hapon. Ganun ang ginagawa kong pakain dyan. Kung napapansin nyo naman, pangatlong clutch na. Bali, pangapat na. Kondisyon pa rin yung red masili natin, bukod sa marumi lang yung mga mukha nga nila. Yung katawan nila, hindi na uubos. So, kasi yung ibang nagbibreed nga ng kalapate, takal, kahit na may inakay na. Talagang nauubos yung katawan, talagang papayat at papayat. Tapos mahirap pabalikin pagka ganun. Parang ang mangyayari sa mga breeder nyo, magiging pasmang gutom pagka ganun yung ginawa nyo. Hindi katulad ng only feeds din or only foods. Kahit na only breeding ang gawin nyo, yung katawan nila hindi magbabago. Magbago man yan, pumayat man, konting-konti lang. Pero hindi siya mahuhupak na parang pasmang gutom ang dating. Kasi once na tinakal nyo yan, lahat ng kakainin niya, bibigay sa inakay. Ang problema sa kanila, wala nang napupunta. Yung katawan talaga nila, mauubos na, talagang ubos na ubos. So ayan, 27 times pulling winner nga ano. So yun yung sinabi sa akin nung una nung kumpare nga natin na yun. Pero may panalo pa palang 10 times na pulling winner yan sa GRPC. So bali, napakaraming pulling winner na nito. So mapamalapit, mapamalayo, talagang sulit ka pag pulling lang ang habol mo rito. Pagudpud finisher nga ito. Ayan. Masili, red masili. So ito, isa pang ina-only breeding nga namin. Ayan, oh. So madumi lang. Pero sa katawan, makikita nyo talagang magaganda yung katawan nila. Ito, second clutch na to. Yung isang inakay nga nito, nandito na. Ayan, nandito. So second clutch na. Kung napapansin nyo, napakaganda pa rin ang kondisyon. Kakathin. So hindi masamang mag-only breeding, basta marami kayong pampatuka na pwedeng ipakain sa mga ibon. Sinasalitan ko pa nga yan ng malunggay, para kung napapansin nyo, yung mga mabisa kasi yung malunggay. So kung sakaling kulang na sila sa nutrition, kung halimbawa pagkapisa ng itlog, sinusubukan ko na yung mga magulang na malunggay. Yung mga malunggay, yung mga magulang yung sinusubukan ko na malunggay, hindi yung inakay ano. Kasi susubo din nila yun eh. Sa gabi rin ako nagsusubo. So isang tangkay ng malunggay sinusubo ko sa kak, tapos yung isang tangkay sa hen. Ganun lang diskarte nga natin. So sana may napulot yung mga nag-only breeding nga ano. So basta nag-only breeding kayo, kailangan only foods din or only feeds. So hanggang dito na nga lang yung video nga natin na to. Ingat kayo guys, God bless.